No, so ngayon ang pag-usapan natin tungkol sa pagiging hypocrisy or mapagkunwari na mga tao, no. Hindi ko man sinabi no na mamalinis ako, pero ito ay talagang marami talaga ito dito sa atin sa mundong ito. Not even no sa Pilipinas lang, kundi sa buong mundo talaga, no. Itong kasalanan na ito ay para itong isang kumbaga kalawang na unti-unting lumalamon sa buong bakal o sa sarili mo mismo, na hindi ito masyado napapansin ng bawat tao, no. Kasi maraming mga tao no na nagbibigay kunwari ng mga tulong sa kanilang kapwa, no, pero ginagawa nila yon for the sake of money, for the sake of fame, para makilala sila na sila ay mabuting tao, para makita sila na mabuti silang tao, or para makita sila na mga relihiyoso sila, or para makita din, or para makatanggap din sila ng mga papuri galing sa bawat tao. Hindi nila alam na ang mga papuri na dapat gawin ito ay hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Ang babala ng ating Panginoon dito sa Lucas chapter 12 verse 1 to 3. Dito sa verse 1, sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, "Beware the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy." Ito talaga yung pinakababantay natin. Hindi lang sa mga tao na gumagawa ng mga tulong ngayon. Kasi isipin mo maraming mga tao na nagbibigay ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo, sa mga taong mahihirap. Yung iba, kumukuha ng video, nagpa-picture. Yung iba naman sa mga plastic, nakalagay doon mga pangalan nila, ganito, ganyan. Ay anong habol nila? Siyempre, ang habol ng mga tao nun is para makita sila ng bawat tao, ng mga binibigyan nila, na sila ay mabuting tao, na sila ay maka-Diyos. Pero in reality, alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng bawat isa sa atin dito, no, para lamang sila ay purihin. Ang sinabi dito ng ating Panginoong Kristo sa verse 2, sinabi dito, di ba? Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kung ang mga plano mo nililihim mo sa iyong puso, hindi mo matatago yan sa paningin ng Diyos. Kahit pa sa paningin ng mga tao, isa kang mabuting tao dahil nga tumutulong ka sa kapwa mo. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso mo, ano ang hangarin mo, bakit mo ginagawa ito. Alam ng Diyos yan. Kasi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Panginoon si Kristo dito, no, sa Lucas 16 verse 15, sinabi, no, ang iniisip ng bawat tao dito sa mundong ito, no, na matuwid o katuwiran, no, iniisip natin na maganda o ganito, ganyan, makabuluhan. Sa paningin ng Panginoon, wala talagang kabuluhan yan. Kasi dito, kasi alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin. Marami kasi sa atin na nagbibigay tayo ng magandang halimbawa doon sa ibang tao, pero iba yung hangarin natin. Iba ang nasa puso natin. Pag sa ganitong paraan, ito kasi, ang hypocrisy, isa itong kasalanan na hindi masyado nakikita ng bawat tao or hindi napapansin. No? Maraming gumagawa na ito. Kasi marami din ng mga tao na hindi nagiging hypocrite sa kanilang sarili o sa kanilang kapwa. Bakit? Yung iba tumutulong na walang nakakaalam. Kasi kung gusto mong magbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, may utos ang Panginoon dito para tayo ay makatanggap ng reward, panalangin mula sa ating Panginoon. Dito natin mababasa sa chapter 1 to 3 to 8 sa sulat ni Mateo. Chapter 6 verse 1 to 8. Dito sa sulat ni Mateo, na kung magbibigay ka ng tulong, kung maaari, yung kaliwa mong kamay ay hindi nakakaalam sa ginawa ng iyong kanang kamay. Which is, yung kaliwa mong kamay, nangangahulugan yung mga malapit sa iyo, kaibigan mo, kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, pamilya mo, sino man yan, sa ginagawa ng iyong kanang kamay, which is ikaw. Kung nagbibigay ka ng magandang halimbawa, nagbibigay ka ng tulong sa mga tao na nangangailangan, kung maaari, walang ibang tao, not even your family, or malapit na mga kaibigan o sino man, na gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kasi sinabi dito ng ating Panginoon si Kristo, na kung gagawin natin ito, ang Diyos Ama na tumitingin sa ating ginagawa, ay siyang magre-reward sa atin. Pero
kabaliktaran sa mga nangyayari ngayon. Maraming mga tao ngayon na nagbibigay tulong sa ibang tao. Binablog nila, binibidyoan nila, nagpa-picture sila. Para saan? Para makita ng bawat tao na sila ay mabuti. Para isipin ng bawat tao na sila ay mabuti at may concern sa bawat tao. At tumatanggap sila ng papuri at para purihin sila. Pagdating ng paghukom, dito maraming mga tao ang nawawasak at nahuhulog at napaparusahan dahil nga sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Bago tayo gumawa ng isang hakbang na mga kabutihan sa ating kapwa, basahin muna natin ang nakasulat dito sa Biblia upang yung ginagawa natin ibibless ng Panginoon. Pagsikapan natin na ang Diyos ay siyang magpuri sa ating mga nagawa, hindi yung mga tao na siyang pupuri sa atin. Kasi kabaliktaran yan. Nandito sa Biblia ang mga advices ng Panginoon para sa mga tao na gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa, kung paano upang sila ay magiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Upang sa muling pagkabuhay ng mga taong banal, na mga taong mabubuti sa paningin ng Panginoon, ay bubuhayin muli yung mga tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan doon sa mga tao na sumusunod mismo sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito at sa kasulatan at sinabi dito sa sulat sa salita ng Diyos. Hindi yung gumagawa tayo ng hakbang para sa sarili lamang nating interes. Ito po ay isang pinakamalaki pong pagkakamali na ating magagawa sa buhay na ito. Kasi dito, sinabi dito sa verse 3, sinabi dito sa Lucas 12 verse 3, ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsigawan sa lansangan. Anong ibig sabihin nito? Dito sa mundong ito, gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Pagdating ng panahon, ang sinabi dito, ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag. Doon yan sa paghuhukom. Sa paghuhukom yan sa harap ng Panginoon mismo. Ilalantad ng Diyos kung ano ang nasa puso mo. Kung ano ang hangarin mo. Kung bakit mo ginawa yun. Alam ng Diyos ang hangarin natin. So walang kahit anong bagay na matatago natin sa Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat hakbang na ginagawa natin, mabuti man o masama. Kaya much better po talaga na magbasa po tayo ng Biblia bago tayo gumawa ng isang hakbang na nakakabuti sa iba. Yung mga hakbang din sa pagbibigay ng tulong, nakakabuti yun sa iba. Pero kung gusto mo, hindi masayang yung ibinibigay mong tulong, basahin mo ang nakasulat sa Biblia upang ang Diyos ay siya gaganti sa iyo. Hindi yung tumatanggap ka lang ng papuri, kasi wala talagang kabuluhan na tatanggap ka ng papuri mula sa tao, kasi ang lahat talaga ng mga papuri sa Diyos lamang at hindi para sa atin ng mga tao. Kung gagawin natin yan ng mga papuri is aangkinin natin, tayo po ay nagnanakaw, ninanakawan natin ng Panginoon. Sa anong paraan? Yung mga papuri at mga banal na bagay na hindi naman karapat-dapat sa atin kundi sa ating Panginoon, pero ninanakaw natin sa Kanya. So ito yung dapat nating bantayan, kasi not even Christian, not even sa mga ganitong mga tao lamang, kundi pati mismo sa mga Kristiyano gumagawa rin ito. Natingin nila sa kanilang sarili ay matuwid na sila at nagpapakita sila sa kanilang mga sarili na matuwid sila, minsan takas loob, may dalang Biblia, pero alam ng Diyos kung ano ang nasa puso natin at hindi mo maitatanggi yan pagdating ng araw. No, hindi mo maitatanggi yan. Baka pagdating ng araw niyan, sinasabi sa paghukom na self pala, SILF, self, tumatanggap ka pala ng papuri. Yung kumbaga dinidyos muna yung sarili mo, tingin mo sa sarili mo is matuwid ka na. Lagi mong iisipin, alipin ka lamang dito sa mundong ito. At wala kang karapatan na tumatanggap ng mga ganyan, kasi alipin ka lamang. Alipin ka lamang. Period. No? Alipin lamang tayo sa ating Panginoon Jesucristo at lingkod lamang tayo. Kung gumagawa man tayo ng kabutihan sa ating kapwa,
ito ay gagawin natin upang ang Diyos ay purihin, hindi yung sarili natin ang purihin. Isa pong napakalaking pagkakamali po na tayo po ay tumatanggap ng mga papuri sa ating kapwa. So hanggang dito na, maraming salamat, and God bless everyone. Amen.